Here's why. Why comparing yourself to anyone is a nonsense thing to do. Okay? Comparing yourself to anyone is an insult to Jesus Himself. Because He made you that way. He made you unique. Ginawa Kanyang kakaiba. Kung ano yung mga ayaw mo sa sarili mo, meron siyang purpose sa mga yan. Okay? Napakahirap po nung mga nag-i-struggle regarding identity, regarding kumbaga ayaw nila yung sarili nila. Minsan tinapat nga ako ng isang kapwa-believer natin. Ayaw daw niya yung mukha niya. Ganun sabi ko, bakit? In that way, the Lord Jesus made you. Diba? Love your face. Love yourself. Tama po si Justin Bieber eh. Yung kanta niyang, Love Yourself. Tama po yun. Not in a way na maging mapagmataas ko, suplado, parang mayabang. Hindi po yan ibig ko sabihin. Love yourself in a way. Okay? In a way na kung paano ka i-create ni Lord. Hindi pwedeng hindi mo mahalin ang sarili mo. Love yourself. Tanggapin mo ang uniqueness mo. Tanggapin mo ang ginawa ni Jesus sa'yo. Okay? So, ayan po ay very important po na malaman po ng nating lahat. Dahil dito po sa mundong ito, talaga naman po, marami pong confusion na nagaganap sa mundong ito. Maraming ayaw ng identity, kinukumpara ang sarili. You know what? Ang hindi po pinakamaganda sa lahat yung kinukumpara mo ang sarili mo sa ibang tao. As if the Lord Jesus made something na palpak dahil hindi maganda yung pagkagawa sa iyo. No. Love yourself, love your uniqueness, because in that way naglo-glorify natin ang Panginoong Jesucristo. Okay? Hindi po maganda na etsapwera natin ang mga sarili natin. We are important. Okay? We are very important in the eyes of Jesus. We should know that. Okay? Sa mga nawawalan ng kumpiyansa, nawawalan ng sarili, nawawalan ng kumpiyansa sa sarili, it's very important to know who you really are in Christ. O baka naman hindi ka pa born again, baka hindi mo pa kilala si Jesus. Okay? May sasabihin naman ng iba, kilala ko naman siya ever since dahil may religion ako. No? Not the Jesus of the religion. I'm not talking about any Jesus from the religion. I'm talking about Jesus from the Bible, the Holy Bible. The true Jesus. Okay? Si Jesus na namatay sa cross, binayaran ng kasalanan mo. You really have to believe na yung sacrifice niya sa cross, once and for all, enough na po yun, or more than enough pa, para bayaran lahat ng kasalanan mo. Pag maniniwala ka na namatay siya sa cross para sa iyo, at pinanampalatayanan mo na siya lang ang daan patungong langit, maliligtas ka. Therefore, you will have eternal life. That's eternal life, Zoe kind of life. No? So, when you possess the eternal life that the Lord Jesus promised coming from His Word, the Holy Bible, syempre, ay talagang mag-uumpisa na puro ng napaka-wonderful, beautiful journey mo of not comparing yourself to anyone. Okay? Iba na masyadong ang tawag dito na nai-insecure dahil maliit, pandak daw. Yung isa naman yung iba pandak pero maputi naman sila. Yung iba naman matangkad pero medyo maitim, may kaitiman, di ba? So walang ginawang perfect. Ba't nga ba wala? Dahil wala naman talagang perfect sa mundo. Isa lang ang perfect, yung si Jesus Christ. Okay? Pero nung nagkatawang tao siya rito, binayaran niya lahat ng kasalanan natin para ipakita sa tao na hindi mahalaga ang physical na anyo. Ang mahalaga po talaga ay yung maligtas ang kaluluwa ng tao, makarating ng kalangitan. Okay? Very important to know. Okay, yun po. Marami na pong problema ang mundo. Wag niyo nang idagdag yung problema niyo sa mga insecurities niyo, sa mga sarili-sarili niyo, dahil minsan din pong magandang masyado yan. Dito po ako banda. Yan. Mainit po kasi. Ang ganda na po ng panahon ngayon. Gusto niyo makita po ang panahon. Ayan. Beautiful, no? Ang panahon po ngayon ay beautiful. Clear na clear ang sky. Clear na clear ang sky. Even
You know what? Even the birds are flying. Parang nakikita mo na they're very happy also sa yan. So balik pa sa topic natin. Pinakita ko lang po sa iyo ang ganda. Ang ganda talaga. Ako'y namamangha sa Panginoon pag ganyan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Napakabuti mo talaga. Bawat araw niya nagpapakita ng promises of His goodness, of His care, of His great love towards us. Okay? So sa umaga pong ito, lagi mong tatandaan, you are very important and you really have to love yourself. Tama si Justin Bieber. Love yourself. Okay? Paano mo mamahalin ng ibang tao if you don't love yourself? You really have to love yourself. Be confident of who you really are because in that way, Jesus made you at hindi siya nagkamali ng pag-create sa'yo. You are being that way because Jesus chooses na ikaw ay maging ganyan. Okay? Do not compare yourself to anyone. Okay? Dahil ikaw ay higit pa kaysa sa mga celebrities, sa mga malalaking tao. Oo nga, malalaking tao sila pero wala sila kay Jesus. Mas higit ka pa sa kanila. Okay? We are more important. We are VIPs of heaven. Okay? Because of Jesus Christ. We are very important in the eyes of the Lord. That's something that we really need to put always, okay, in our minds na hindi tayo dapat ma-insecure. Insecurities comes from the devil. Sapagkat ang insecurities po, ito po ay resulta ng hindi mo pagtanggap doon sa mga binigay ng Diyos sa iyo. Mga nagpaparitoke, mga ilong nila, mas pangit na nagparitoke, di ba? Sabi naman sa akin, madali raw ako magsalita ng ganito kasi ako naman ay hindi naman pango. Hindi naman daw ako gano'n ng ilong. Oo nga, pero ang point ko lang, kung ano yung pinagkaloob sa'yo ng Panginoon, yun na yan. May paggagamitan siya niyan. Meron siyang something diyan for you. You don't have to feel insecure. You need to feel secure. Secured. Okay? Kay Jesus, we are secured. Forever free, forever loved by God. Okay? Ano pang hahanapin mo? Kay Jesus, nandyan na po ang lahat. Okay? Masaya ang buhay ng isang Kristiyano. Masaya ang buhay ng isang mananampalataya. Okay? Kaya, ang suggestion ko po sa inyo, kasi yung iba po nakikita po yan, alam nyo, yung role ng social media. Ngayon, gamitin natin ang social media to glorify the Lord Jesus more. Okay? Panoorin nyo lagi ang Daily Good Vibes, at ang mga messages dito ay hindi po naman biro, no? Dahil ito po ay galing kay Jesus. Si Jesus po ang bida rito. May insecure ka kung nagbababad ka doon sa mundo ng mga hindi mananampalataya na nakikita mo lagi yung mga secular world dito sa Facebook, sa YouTube. Alam mo, ibig ko sabihin. Alam mo yung mga bagay na yan. Pero pwede kang maghanap dito ng mga programs o mga preachings tungkol kay Lord at lalong lalakas ang iyong spirit. Okay? Piliin mo yung mga panunuorin mo. Yung hindi nakaka-glorify kay Lord, abay, wag na lang. Di ba? Mas maganda, choose to view some content praising and glorifying the Lord Jesus Christ. Anyway, this is a free country. Pwede tayong mag-preach. Pwede ka rin gumawa ng YouTube channel mo to honor and glorify the Lord Jesus more. Dahil dito po sa mundong ito po, tayo po ang pinaka-importanteng mga tao. Totoo po yan. Hindi ba alam yon? We are seated with Christ in the heavenly realms. Tayo po ay very important, no? Hindi lang po nakikita yan ng mundo ngayon, pero balang araw makikita po nila pag tayo po ay pinaupong kasama ni Kristo sa kalangitan. They will see, oh, sila pala yun. Oh, di ba? Oh, yeah. Now you know, sabi. Di ba? So, yan po ang buhay Kristiyano, napakasaya. Ang buhay Kristiyano po ay life of thanksgiving. Araw-araw, receiving from Jesus more and more. Okay? Hindi na uubos ang pagpapala. Lagi pong may pagpapala. Laging may available. Walang shortage sa Christianity. Because Jesus is the source of our blessings. And Jesus alone Himself is our blessing. Okay? So, put that in mind. Nangangawit na yung kamay. Ayos lang. Napakita mo ngayon para may background naman na maganda. Yun lang po. And remember, we are VIPs. God bless.